Again and again, I will say that all the promises of God are yes and amen. So those people who are under the blood covenant of Jesus, that is His promise. Sa umagang ito, we will talk about a topic, a very, very important topic because ito yung naging dahilan kung bakit ka papasok sa langit at bakit ka naging anak ng Diyos. We will talk about the blood covenant, how powerful it is, no? Kung saan ay makikita natin na ito yung ginawa ng Panginoon sa bawat isa. Kagaya ngayon, darating na naman ang Semana Santa, no? Meron na namang mga gagawin ng mga tao na kung saan ay magpapahagupit sa sarili, may mga maglalakad ng paluhod, may pagpapapako sa krus. Definitely, that is not the way how the Lord delivered ang kanyang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Minsan kasi ang tao kasi yung pinadali, pinahihirap. Tapos yung mahirap, pinadadali. No? So that is a direct mockery sa ginawa ng Panginoon. Because if you, those things, you are saying to God na ang ginawa mo is not enough. Kulang pa, Panginoon. No? Pero yung sabi doon sa Krus ng Kalbaryo, sabi niya doon, it is finished. No? The word finished na naroon ay may tatlong pakahulugan in the judiciary, no? In a business, and even yung sa sarili mong buhay. Allow me to read Hebrews chapter 9, verse 16 to 23. So, ang title ng atin pong pagtalakay, the series natin ngayon is The Blood Covenant Part 1. Then under nun, the subtitle is The Necessity of the Blood. Bakit ba kinakailangan ng dugo doon sa blood covenant na yan upang maipatawad ang ating mga kasalanan? Hebrews chapter 9, verse 16 to 23. In the New Testament, only the book of Hebrews talks about the Old Testament way of redemption. Ano po? So tingnan natin, for where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. So, yan po ang isang katotohanan and even sa ating kapanahunan. Ito yung tinatawag natin last will and testament. No? Yung last will and testament, kahit anong laki na ipamamana sa iyo or mga bagay na ibinibigay sa iyo, yun ay malalasap mo lamang upon the death of the testator. As long as the testator lives, so, pero yun ay finished transactions na yun. Tapos ng transactions yun. Lamang the implementation noon ay kapag pumanaw na ang testator, kagaya sa may mga namana natin sa ating mga magulang. So, pinagawa na niya yung last will and testament niya. May mga ganun kasi eh. Pero hindi siya magiging active unless na namatay na yung nagpapamana. Doon lang pwedeng ma-impose yung testamento na yun. Kaya sabi nito, for where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament, no? Ano ba testament sa Tagalog? Testamento, onyos, gracias, nusus gracias, no? Espanyol yun eh. Testamento ay kasulatan, no? Kasulatan or tipan, o tipanan yan. Testament. Where testament is enforced after men are dead, since it has no power at all. Ganun lang yun. Bawa kahit anong laki pamana sa iyo, hanggat buhay yung magpapamana sa iyo, wala pa sa iyo yun. Even the transaction has been finished, wala pang power of implementation because the possession comes when the death of the testators happen. No? Yun yung mga bagay na yun. Where testament is enforced after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Hanggat nabubuhay yung testator, wala pang kapangyarihan nun. Therefore, sabi dito, not even the first covenant was dedicated without the blood. No? Kahit daw yung una o yung lumang tipan, the first covenant established by God of Israel sa kanila ay wala daw yung
kapangyarihan kapag wala yung tinatawag na blood po. So isang statement, a solid statement na sinabi dito sa Hebrews chapter 9 verse 18, therefore not even the first covenant was dedicated without the blood. So pag binasa mo ngayon ng Old Testament, parating may kita doon may kasamang dugo ang lahat ng ginagawa that pertains to God Himself. Okay. Verse 19, sabi dito, for when Moses had spoken every precept of all the people according to the law, so sinaysay kasi, during the Old Testament kasi, dahil wala pa namang cellphone noon, no? Hindi sila makakopya, ang may kopya lang talaga si Moses. Kaya binabasa yan in the entire congregation of Israel. Ganon sa kanila. Even the synagogue, kaya sila ay meron doon lagayan talaga noong kanilang manuscript na naroon at kinukuha yun, tapos binabasa sa kalipunan. No? Okay. For when Moses had spoken every precepts, no? Pag sinabi mong precepts, yung mga utusan, yung mga bagay na dapat mong makita to all the people according to the law. So ano daw yung binabasa ni Moses? The things which is according to the law. No? While, sabi dito, he took the blood of calves, no? Baka, and goats with water and scarlet wool and hyssop is a kind of plants, no? And sprinkle both the book itself and all the people. So the book, ini-sprinklean after the reading. So, kumbaga sa binasa yung panuntunan ng Diyos at ang sealing, no? Pagbibigay ng active power do sa binasa na yon is the sprinkling of the blood and also to the people. So, kaya minsan, maybe, ito yung kaparaanan why ang isang religious belief is, binabasbasan ng tubig, no? Bendita. Pero actually dito, dugo yung sinasabi dito. To sanctify the people. Ano po? Ayan. So, sabi dito, ito po isa sa pinaka magandang statement saying, this is the blood of the covenant. Yun daw pong dugo ng calves and goats na nilagyan ng tubig at meron scarlet wool and the hyssop. Yun daw ay tinatawag na blood of the covenant. Ibig sabihin, pumapasok yung entire congregation ng bayan ng Israel sa isang covenant o tipanan ng Diyos, no, sa kanila. Paano nangyari yon? After the reading of the so-called Testament or the precepts of the Lord. Doon sinasabi. Yan. Then verse 21, then likewise, hindi lamang yung mga tao, tingnan natin, likewise he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. So dito po natin makikita na even ang mga gamit ay kapag ito ay dinedicate sa Panginoon, yan po ay gagamitin lamang sa kapurihan ng Diyos. Okay. And even the people per se ay ganun din, no? Then likewise, he sprinkled with both blood, both the tabernacle and all the vessels of the ministry. Then verse 22, ba't daw niya ginawa yon? And according to the law. So yun ang isang mabigat dito. Because the power of everything na ginawa ni Moses na nagbibigay ng kapangyarihan doon ay yung law or the so-called the constitution na ibinigay ng Lord sa bayan ng Israel. And parang ganito, yung mga senior citizen na katulad namin, no, ay hindi namin maa-acquire ang 20%, 10%, and even kung walang batas sa mga bagay na ito. Hindi natin, walang magbibigay sa atin ng ganun. Hindi tayo bibigyan ng 20% discount. Neither, kung meron kang mga maintenance o binigay sa ng mga reseta ng doktor, hindi ka makakuha ng discount even sa mga sasakyan if there is no such law. Sa ating Constitution, sustaining and supporting that the senior citizen will receive 20% discount. Maliwanag po,
Kaya napakahalaga ng tinatawag na batas o konstitusyon sa buhay ng isang tao at ng isang bansa. Kaya sabi dito, and according to the law, almost all things are purified with blood. Lahat daw. So, ibig sabihin, kapag inisprinkleriran yung tao noon, kaya ang tawag sa kanila doon sa 1 Peter, you are the holy people of God. Okay? Kung papaano yung mga gamit, ito, gagamitin lamang ito doon sa kapurihan ng Lord, even ikaw mismo ay dedicated ka doon sa Diyos. Pinapagimbanal ka ng Panginoon. According to what? According to the law. Yung law ang sumusuporta sa iyo kung bakit ka pinapagimbanal ng Panginoon. Ayun parati ko sinasabi sa inyo sa John chapter 1 verse 12. For as many as receive Him, to them He gave them power to become the children of God. Kaya hindi ka basta-basta, no? Ang citizenship mo andon, nakatalaga na sa langit, nakatalaga na sa poder ng Diyos na habang nabubuhay ka dito, hindi nababago yung mga bagay na yun. Kaya ikaw noon, bilang anak ng Diyos, kikilos ka according also kung ano ang dinidemand ng salita ng Diyos sa uri ng pamumuhay na ipamumuhay mo sa mundong ito. So, hindi tayo pwede kumbaga sa ano hindi tayo malaya, mga kapatid, in the sense na gagawin natin yung ginagawa ng sanlibutan. Why? Because only the law of the Lord gives freedom sa bawat isa sa atin. The law of the Lord is freedom. Bakit? Bakit ka freedom? If you are going to follow the Ten Commandments, so therefore, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Di safe ang buhay mo. Diba? Hindi masisira ang pamilya mo. Bakit? Hindi. You love your family and your wife. Doon lang ang parameters na binibigay ng Biblia. Kapag lumabas ka doon, what will happen? That is no longer a law of freedom. That is a law of bondage. Magiging tagilid ang buhay mo. When you covet something, pag nagnakaw ka, so ibig sabihin, nababan ka sa tinatawag na law of God na transgress mo sa buhay mo. But kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos, that is the law of freedom. Malaya ka. Okay? Minsan kasi ang pananaw kasi ng tao, pag may batas, ay inaalsa ka ng karapatan. Hindi po. Inaalis ka doon sa mga bagay na pwede kang matali at pwede kang in bondage sa mga bagay na ganoon. Kaya dito, makikita natin that the law of the Lord is the law of freedom. Not the freedom of what the word definition is. Ano kasi yun? Kung anong gustong gawin ko, yun ang gagawin ko. Kasi yun ang gusto nila, freedom daw eh. Di ba? Kaya yung naaabuso sa atin, yung freedom of expressions. No? Karapatan ko ikaw mag-express ng akin. No. In every law, there is always a parameter and boundaries. Kaya ka binibigyan ng tinatawag na freedom of speech, ihayag mo yung iyong sarili upang ikaw ay marinig. But it's always be in the so-called, ang tawag dito, in the boundaries of goodwill. Hindi yung nagsasalita ka nga, kasi yun yung nasa damdamin mo eh. Ay destructive na yung sinasabi mo eh. Hindi kasi law of freedom ito, freedom of the press. Kaya anong nangyayari? Na-oppress. See? So ito kasi mentality ng tao. Alam mo sa totoo lang, by nature, ang tao, ayaw niya na mayroong sasaklaw sa buhay niya. Bakit ang kabataan ganun din? Kahit yung authority ng magulang sa kanila is innate. Ibig sabihin, yun ay bigay ng Panginoon. Kapag anak ka, you are under the custody at pamamahala ng iyong magulang. Pero ayaw nila. Gusto nila yung malaya silang gawin ang kanilang ninanais, no? Pero it only leads to distractions. Kaya marami napapahamak. Kasi ayaw masaklawan ng batas. Okay. Then likewise, he sprinkled with both the tabernacle and all the vessels of the ministry. This verse 22, and according to the law,
almost all things are purified with God and without shedding. Ito sabi sa'yo, without shedding of the blood, there is no remission. According to the law. Neither, Satan cannot cross the line. In reality kasi, minsan pag hindi ka Kristiyano kasi, ang makikita mong pinakamakapangyarihang kaaway is Satanas. No. Hindi si Satanas ang makapangyarihan. Satan is a defeated foe. Nililing lang tayo ni Satanas, tinutokso tayo para to transgress the law. Ang makapangyarihan dito ay ang batas ng Diyos. If you follow the law of the Lord, then tatamasain mo yung corresponding blessings of obedience. But if you transgress, kasi ang gusto rin ni Satanas, salansangin mo ang salita ng Diyos. So therefore, hindi siya ang kapakain because you have the power to reject Him. Pag sinabi mong powerful siya, kaya kanyang ingud-ngud, kaya kanyang pasundin sa mga bagay na ayaw mo. Kaya si Satanas, ang kanyang ginagawa ay meron siyang false promises na ipinakita sa iyo na maganda ito. So, look what had happened to Eve. Ano sabi niya doon? Hindi naman, kundi makakatulad ka ng Diyos na nakakaalam ng masama at mabuti. So that is a sweet-coated cake na ang pinakaloob is a poisonous substance. Ganun po ang nagagawa ni Satanas. But we are not underestimating his power of ang convincing power kasi marami pa rin na huhulog at naluloko kahit mga Kristiyano mismo. Pero as far as yung enforcing something in you, wala. Ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan over our lives. Tingnan natin. Ito tatandaan din sa verse 22, and according to the law, almost all things are purified with the blood. And without shedding of the blood, there is no remission. Walang ibang kaparaanan upang ikaw ay maging malinis at maging banal, kundi ang dugo lamang ang karapat-dapat. Naalala ko tuloy, merong discussions doon sa GC, sa isang GC na mga kapastoran. Nagtatalo-talo sila about eating of the blood. Yung iba, yung dinuguan. Yung iba, ayaw kumain ng dinuguan kasi nga daw, pinagbabawal sa Biblia. Yung iba naman, ginagamit naman yung New Testament. Nasabi doon, nililinis daw ng panalangin ang pagkain. Kaya okay na. No? So dito, ito yung kanilang, sabihin natin, pagtatalakayan o sabihin natin arguments na inaano nila doon sa GC. But tingnan natin mga kapatid, just for the sake of discussions, ginagawa ko sa inyo, when the Bible declares na walang pumapasok sa bibig natin na kadidefile sa atin because the context of the conversation is about the food. Okay? About the food in the New Testament. Now, so, para magkaroon ka ng tamang interpretasyon doon sa mga bagay na yun, ano ba yung parameters na ibinibigay in that very time doon sa kanilang cultural backgrounds? No? That conversation, ang pinag-uusapan kasi doon ay yung mga pagkaing offered to idols. Na kapag binigay sa iyo, ipanalangin mo at tanggapin mo, nililinis ng panalangin. But contextually, even during that time and even dito makikita natin that the blood is not a food. So, ibig sabihin, the context of the conversation na walang nadidefile is naroon siya sa, nakakapaloob siya doon, ano ba yung mga kinakain nila doon? Do you think in the New Testament they are eating blood? No. Given yun. So therefore, in the conversation, blood is excluded. Hindi kasama sa usapan yung dugo. So therefore, yung blood will remain, hindi siya pagkain at hindi dapat nating kainin. Nakita nyo ba yung mga bagay na yun? Kasi minsan, itinawid nila sa ating kapanahunan na yung dugo ay nagiging ulam, wala yan sa Old and New Testament.
Kaya ang usapan doon, blood is outside that arguments. So, ibig sabihin, hindi natin pwede pag-usapan yung dugo dahil hindi naman pinag-uusapan yun noon eh. Yung sinasabi ko sa inyo, yung unclean and clean animals, bakit ayaw kumain ng tinatawag na pigs, even ang mga Hudyo? Because declared siya na tinatawag na unclean animals. Ngayon, itatawid mo ngayon sa ating kapanahonan. Hindi kasi, nililinis naman kasi ng panalangin. Wala ba mga pastor na pumutok ang mga batok? Namatay because of hypertension? Di ba marami? Why? Kasi tinatawag na pananaw eh. When God declared it's unclean, it is unclean forever. Nakita nyo? So, hindi ba sila anak ng Diyos? Bakit sila namatay sa ganong kalalagayan? Kasi, hindi tinitingnan, hindi nagiging maingat. Kaya nga meron dietary law doon when you go to the book of Leviticus. Nakita nyo po ba? Kaya ano yun? Abay, sarap na sarap sa crispy pata. Pag birthday edition, kaya huwag kayo magbibigay ng lechon sa mga birthday yan, ha? Sa crispy pata. Sa dinuguan. So, naligtas ba sila? Hindi. Napaaga ang kanilang pag-uwi kay Lord. Nawala ba yung kanilang kaligtasan? Hindi naman. Kaya lang yung physical na body nila ang naapektuhan because of that. So, therefore, the conclusion of that argument, wala siya sa konteksto ng tinatawag na usapan. Because blood neither naging food kahit kailanman. Okay? Ngayon, hindi naman tayo kakain ng tinatawag na dinuguan na mawawala ang kaligtasan mo. Kasi meron naman belief na ganon. No? Yung mga dating religious niyang ating mga kasama dito na pag kumain ka ng dinuguan, wala na ang kaligtasan mo. Walang ganun. No? Pero dito, masusubukan ang inyong tinatawag na disiplina. Kasi minsan pag mantika pa yung ibabaw nun eh, no? Tapos nakita mo yung finger chili, kulay green, na nakalutang pa doon. Tapos sinamahan pa kasi natinda ng puto nung nagtitinda eh, no? Okay. So, info lang naman sa akin yun. Nasa sa inyo yun, no? Sabi, hindi naman mawawalang kaligtasan. Pero ang gusto kong arguments is the reason why. Ba't hindi kinakain nyo? Kasi hindi yan kasama nan sa usapan doon. Dito nyo makikita ano ang gamit ng dugo. Ngayon, kung kaya nyong, kumbaga sa panindigan yan, tingnan natin pag nalaman nyo ang mga bagay na ito. Okay, so let's go. Number 1, the first use of the blood. No? Saan ba unang ginamit ang dugo? No? Ang ating premise natin dito ay yung Hebrew chapter 9 verse 22. Ano yun? And according to the law, almost all things are purified with the blood, and without shedding of the blood, there is no remission. No, without shedding of the blood, there is no remission. Ay, pastor, sabi doon, no, clean, di nililinis yung bituka ko. Nililinis daw eh. No? Minsan hindi gumagamit kasi ng simple logic sa buhay. Okay. Number 1, the first use of the blood. Genesis chapter 3 verse 21. Okay. And the Lord God clothed Adam and his wife with garments made from skin of animals. Yan. So, ano daw yun? Ito yung pagkakataong nagkasala na si Eva at si Adan. Ba't sila nagkasala? Because they transgress. They go beyond doon sa mark na inilagay ng Diyos na sabi doon, huwag ninyong kakanin yan because the time you will eat the trees or the fruit of the knowing good and evil, you will surely die. Sabi ko nga sa akin pagtuturo doon, pwede naman kainin ni Adan at ni Eva yung puno na yun at walang mangyayari sa kanila if walang iniwan ang Lord na command sa kanila na don't. Why? Paano ka ma-accuse of the commission of the crime when there is no law? Paano ka maakusahan ng isang bagay na yan ay krimen kung walang batas? Kaya sabi ni Pablo, by the knowledge of the law comes the knowledge of sin.
Kaya sila'y nagkasala kasi nagtalagaan Diyos sa sabi, huwag ninyong kakanin yan at ano ang verdict? Once nakanin nyo yan, kayo ay mamamatay. In reality, ano yun? Ikaw ay mapapahiwalay sa akin. Because in the biblical sense, ang kamatayan, hindi ito cessation of the body functions, kundi it is a separation. Mawawalay ka. Okay? And that is the reason why death reigns in entire humanity because of one man, Adam. Isang simple principle. Bigay ko sa inyo para matandaan ninyo bakit ganon. When God created the so-called the trees, saan nagsalita ang Lord? He spoke to the ground. Nagsalita siya sa ground. Ang sabi doon, let the trees that bears fruit, and there is seeds in the fruit in it, thou you shall eat it. No? So, ano nangyari? Nagsulputan ngayon yung mga iba't ibang puno na halaman at nagbibigay ng bunga. Now, the simple principle, even a grade schooler can understand, if you uproot the trees, gaano man niyang kalaki, what will happen? It will die. Because the life of the trees and always connected and forever be connected to the ground. Doon nakasugpong, kumbaga sa atin, ang kanyang pusod, ang kanyang buhay. Kaya pag inalis mo siya doon, mamamatay siya. Then when God created the entire fish of the ocean and sea creatures, sa siya nagsalita, definitely sa waters. Diba? Let the waters... When you go back to the book of Genesis, andun yun. So nag-spring forth yung mga malalaking balyena, hayop sa dagat. So the same principle, if you are going to remove gaano man kalaki ang whale shark na yan, anong mangyayari sa kanya? Out of the water, mamamatay. Kasi doon nakaugnay ang buhay niya. So if the trees ay gusto nating mabuhay, dapat siya ay nakatanim sa lupa, connected siya sa lupa. Kung gusto natin yung mga sea creatures sa tubig ay buhay, huwag mong aalisin doon sa tubig kasi doon ang karugtong ang kanyang buhay. Tama ba? But when God created the human beings, saan siya nagsalita? Ano yun? Nagsalita siya sa kanyang sarili. Let us make man in our own image. And when God's breathed the breath of life doon sa ginawa niyang tao na hinulma niya, ang sabi ng Biblia, and man becomes a living soul. Doon siya nabuhay. So, ibig sabihin in the garden, ang kanyang buhay is connected to God. Naintindihan niyo po? Connected sa Diyos ang kanyang buhay. Tama po ba? Kaya yung sinabi doon, once you eat it, you will surely die. So, ibig sabihin, mahihiwalay ka sa akin. And being separated in God means death. Kita niyo po? Kaya nga, death reigns in all entire humanity. When Adam and Eve sinned, ano ang nangyari doon? Yung sinabi ng Diyos, once you eat it, you will surely die. You will be disconnected with me. At in your disconnection with me means death. Wala kang buhay. Kaya pinatutunayan ni Pablo yan, ang sabi doon, for all have sinned and fall short of the glory of God. And Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya wala tayong buhay. Lahat ng humanity, outside from Christ, lahat yan ay walang buhay. Death is the death sentence sa bawat tao. Kasi hiwalay siya sa Diyos. Kaya the greatest claim of Jesus Christ, ano sabi niya greatest claim niya according to John chapter 6, sabi doon, sabi niya, I am, walang iba, I am the way for you to have life. I am the truth, if you want to understand the truth. And I am the life. So no one comes to the Father except through me.
Kaya without Christ, to every soul, death reigns. Wala silang buhay. Tandaan nyo po. That's all for today. Sabi ganun eh, no? Hindi pa. So, ibig sabihin, kaya napakalaga, connected tayo doon. Kay Kristo. Kasi ang taong wala kay Kristo, death reigns sa buhay niya. Bakit? Sabi ni Kristo, wala naman ibang nag-claim nun eh. I am the life. I am the bread of life. Kaya sa atin, tinatanggap natin si Kristo as a personal Savior and Lord ng buhay natin. Dahil tayo ay disconnected, gusto nating makonect muli sa Diyos. Kaya nang sabi ni Lord sa John chapter 1 and John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak kasi siya lang yung pwedeng magbalik sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi na parusahan kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the love and the grace and the mercy God. Kaya wala tayong magpapamalaki sa Lord. Habag lang talaga ni Lord ang ibinigay sa atin. So when you are connected to Jesus Christ, then life flows sa buhay mo. Kasi sinabi niya sa John 14, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Kung hindi pa sapat yun, ako ikay aalis at paghahanda ko kayo ng lugar na inyong malulugaran. At kapag nagawa ko na ang lugar na yun, ako ay muling babalik. And I receive you unto myself. Kasi konektado tayo eh. Ako ay muling babalik at kung saan ako naroroon, doon ka rin. Bigyan niyo naman ng palakpak ang Panginoon sa buhay. Doon tayo, mga kapatid. Ano man ang nararanasan natin sa ibabaw ng mundong ito, kung ikaw ay anak ng Diyos at si Kristo ang tagapagligtas mo, even the death ng ating body cannot change our destiny. If you're going to read the book of Revelation, meron tinatawag doong mga, tribulation saints. Ang tribulation saints doon, ito yung mga mananampalataya doon na kahit ang kamatayan ay hindi naging hadlang na sa kanilang pagtalikod sa kanilang pananampalataya, nanatili sila. Kaya sila na pinatay because they believe the Lord Jesus Christ. Kaya sinabi ni Lord ano bang mas mahalaga? The food, shelter, clothing, more than life? No. Pinakamahalaga yung buhay na kay Kristo. Kaya sa mga magulang at tatay at mga kaibigan, the best gift that you can give to your sons or to your daughters and even to yourself, the gift to yourself, makabalik ka sa Lord. Kasi it means life sa bawat buhay. Kaya sa mga tatay at nanay, ang aking pamanhikan, itulak ninyo, i-push ninyo ang inyong mga anak na malaman at makilala ang Lord sa pamamagitan ng pag-aaral, sa pamamagitan ng mga Bible study. And that is the reason why we are not tumitigil sa atin pong mga children's ministry. And thank you for the teachers na nagsasakripisyo kayo because you are imparting life to these children. Pagpunta natin sa heaven, alam nyo ba, sila ang unang babati sa inyo. That's good. Yun, mga kapatid. So ano nangyari dito? And the Lord God clothed Adam with his wife with garments made from skin of the animals. So ibig sabihin, bago mo makuha ang skin ng isang animal, what will happen to the animals? You have to kill the animals. At sino ang nag-initiate noon? God Himself. Ang Diyos mismo. Hindi naman na sinabi dito sa Biblia kung paano ginawa ng Lord. But if you're going to think before you can get the skin of the animals, you have to kill that animals. Bakit? Kasi ito yung definition of atonement. Ano yung idinamit sa kanila? Yung skin of animals with the blood itself.
At yung blood na yun ng animals is the so-called atonement. Inatone, ibig sabihin, kinover. Kaya ang word ng atonement is covering the so-called the sin. Kaya na ipapaumanhin ng Lord ang kasalanan ng tao during the Old Testament kasi merong atonement. At ang masaklap nito, yung mga tao walang kinalaman sa kasalanan ng tao, sila ang nagsasaper. At kinukuha ang dugo because ang sabi dito, sabi dito sa Leviticus chapter 17 verse 11. But ginawa ng Lord John. Ito kasi ang sabi sa Leviticus 17:11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your soul. Atone. No? Tutubusin ang iyong kasalanan sa pagkakataon na yon, to be covered, no? For it is the blood that makes atonement for your soul. Dugo lang ang pwede. Kaya if there's any, sabi nga, bloody religion, ibabaw ng mundong ito, it is the religion of Christianity. Why? Because the Savior of that religion died. Bloody religion, Christianity. In the sense of redemption. Hindi bloody religion because you want to convert the people, pinatakot mo't pinapatay. Hindi yun. No? Okay. Now, sabi dito, the life of the animal which is in the blood. Kung yung buhay ika ay naandun sa dugo, then when the Lord, make a garment of animal skin, then the blood drips doon sa mga animals na yun for the atonement ng kasalanan ni Adan at ni Eva. Atonement, just a temporary remedy. Because still death reigns in humanity. Kaya ginawa ng Lord yun, ayaw niyong ikat yung kanilang relationship, yung kanilang fellowship. Kaya yun ang isang masaklap dito. Kaya ang nangyari, ano sumunod? Pinalaya sila sa Garden of Eden. Ang tanong, ba't sila pinalayas? Because that garden prepared by God para sa mga pinapaging banal o sa mga banal. Kasi God never dwells in a place where sin prospers. Bakit ang isang lugar, for example, a country, na andun ay puro makasalanan? May mga tanong nga yung mga atheists kung daw ang Diyos ay, sabi natin, pag-ibig o Diyos pag-ibig, bakit may nare-rape na mga bata, ba't may pinapatay, bakit may mga inosenteng napapahamak sa mga bagay-bagay? Why? Dahil lahat tumalikod sa Diyos. Tama ba? Kasalanan ba ng Diyos ang isang tinatawag na lugar o community kung nagpa-prosper ang mga mandurukot? Ay samantalang sinabi sa Romans chapter 13 na ang pamunuan ay itinatag ng Diyos. So ibig sabihin, ang tao maglalagay ng pamunuan para to control these bad elements sa mga lugar. Kaya pag walang gagawin yung mga authorities, then what will happen? Magpa-prosper sila. Kaya nga sila tinatag para that is a temporary control of the evil doings of human being. Para naman yung human being hindi pa daus-us doon sa tinatawag na kapahamakan. Bakit? Because there are innocent people na nagiging biktima nila. That is the reason why bakit may batas at constitution ang isang bansa para mailagay sa order ang lahat. Now, so, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your soul. May sinabi ba dito for your food? For your atonement, For it is the blood that makes atonement for your soul. Kasi tandaan nyo, ang counterpart ng sin is death. Yan. Sin and death magkasama yan. Yung ikaw'y nagkasala, ang verdict sa iyo is death. Kaya dito yung atonement ang nangyayari when you sin,
the death of the innocent animals compensate yung kasalanan mo. Kaya naipapaumanhin ng Lord yung iyong kasalanan. Because ang Lord ayaw niyang i-cut yung relationship mo. Why? Kapag totally cut, wala na tayong saysay sa buhay na ito. At even that is the preparation ng Lord para maunawaan ng tao ano ang gagawin niyang pagliligtas sa entire humanity. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo? Nung pre-announce ni Lord yung nung hinarap niya yung tatlo yun eh. Tatlong mga culprit yun eh. Si Adan, si Eva, at yung ahas. Sino unang hinarap ng Lord? Si Adan. Kasi siya yung responsible dun eh. Adan, sabi na, kinain nyo ba yung aking pinagbabawal na na puno? Dapat sinabi na lang ni Adan, opo, Panginoon, kinain po namin. Hindi eh. Yun po kasing babae, binigay nyo eh. Pag ganyan ng tao, ayaw aminin yung kanyang kasalanan, naghahanap ng ituturong iba. Pagtad sa babae, o Eva, kinain nyo ba yung Yung ahas po kasi. Ibig sabihin, parang ganito hakutin natin logic. Lord, kung hindi ka gumawa ng babae, din sana hindi ako nagkasala. Pagdating naman doon sa babae, Lord, kung hindi mo naman ginawa itong ahas na ito, wala manunukso sa akin. Kita nyo? That is a very natural. Birang tao umaamin ng kanyang kasalanan. Parati siya nandadamay. Diba? Sinasabi ko sa inyo, yung isang kinokorek ng BTMD doon kasi illegal parking, no parking doon, yung isang sasakyan, wala naman doon yung driver, kasi siya pinaalis. Ma'am, ano po dito? No parking po dito. Diba? Bawal po dito. Lipat na lang po kayo doon. Bakit yun? Tinuro yung sasakyan na walang driver. Bakit yun? Hindi mo muna asitsitahin yun. Yung na yun. Pag umalis yun, aalis ako dito. Pa naman yun? Instead na sabihin, bawal po ba dito? Sige po, salamat po. Instead na tikitan ka, di siyempre. Pinapalis ka na para di ka natikitan eh. Nadamay pa. Diba ganun tayo? Yung nagnakaw ng 100 at nagnakaw ng 10,000, iniimbestigahan ngayon, ilang pareho. Ikaw ba, ninakaw mo ba 100? Siya nga po, 10,000 yung ninakaw eh. Diba? Ganun na nangyari. Para bang tinuturo, he or she is much more evil than myself. Ganun ang tao. Eto na, nung hinarap yung ahas, yun? Wala nang maituro yung ahas. Wala nang maituro. Kaya from do sa nanukso, yung judgment ibinigay ng Lord. Pabalik naman. Ikaw, gagapang ka sa entire life mo, kakain ka ng Elkabok. Then, tumaas yung sa babae, ikaw naman, i-increase ko ang hirap mo sa panganganak. Pagdating kay Adan, I will curse the ground for you. From the sweat of your brow, dun ka kakain. Pero, ito isang bagay dito. Hindi ba Adam and Eve were created in the image of God? Bakit hindi na lang ni Lord? Sige, kamukha ko naman kayo eh. Wala na. Okay na yung swelto na yung kasalanan ninyo. Di ba hindi? Pinag-usapan natin yun, yung nakaraan nating teaching, tama? Na yun? Pwede naman yun eh. Kaya lang, ang Diyos, sumisigaw yung justice and righteousness. Asan ang katarungan, asan yung katuwiran kapag ginawa ng Diyos yun. Now, isa sa pangyayari dito, let's go to Genesis chapter 4, verse 3 to 11. Ito ay nagpapakita rin na involved ang dugo dito, even without mentioning in the story. Okay, sabi dito, allow me to read. Genesis chapter 4, starting verse 3. At harvest time, Genesis 4, 3. At harvest time, Cain brought the Lord a gift of his farm produce.
Ganda naman eh, di ba? Pagpapakinggan mo, ganda eh. Nagdadala ni Cain yung best ng kanyang harvest doon sa kanyang farm para sa Panginoon. And Abel brought the fatty cuts of meat. So, when we say the fatty cuts of meat, namatay na yung pinatay yung hayop, di ba? Before you can get the fatty cuts. May cuts na kasi eh. Okay. Fatty cuts of meat from his best lambs, okay, and presented them to the Lord, and the Lord accepted Abel's offering. So, dito walang malinaw na point by point na instructions. Pero titingnan natin yung kabuuan na mag-extract tayo ng ating conclusion doon sa pangyayari. Verse 5. Ano daw yun sa verse 4 muna? The Lord accepted Abel's offering. Tinanggap ng Lord yung Cain offering ni Abel. Ano yung offering ni Abel? The lamb, the cat's meat of lambs. Then, verse 5, ang sabi dito, but not Cain's. Di tinanggap, nireject yung Cain. This made Cain both dejected and very angry. No? And his face grew dark with fury. Diba ganito naman karamihan ng tao? Diba? Pag hindi nasunod yung gusto nila, galit na galit. Diba? Ang gusto nila, kung anong bigay sa'yo, tanggapin mo na lang. Yan na yan. Pero hindi ganun ang Lord. Kaya sabi dito, nireject ni Lord yung kay Cain. At yung kay Abel, tinanggap. Kaya si Cain ngayon, sumama ang loob. Now, in the first place, kanino dapat sumama ang loob ni Cain? Sa Diyos. Dapat sa Diyos siya. So, ibig sabihin, hindi dapat sasama ang loob niya kay Cain. Kasi ginawa lang naman niya yung tama eh. Tama ba? Di ba sa trabaho ganun din? Kung sino yung gumagawa ng tama, galit yung mga hindi gumagawa ng tama. Tama? Eh, papa-epa lang yan. Ano yun? Sip-sip yan kay Kasip-sip yan kay boss eh. Ang ginagawa lang naman sa empleyado, yung tama't nararapat na kanyang gagawin. Pero no akusasyon ng mga asungot doon, di ba tinitira? Tapos instead na kay Sir, dahil siya naman nagpa-implement noong sabihin nating rules and regulations sa kampanya, ang galit doon sa sumusunod. Tama ba yun? O anong pagkakaiba dito? Ganyan ng tao? Kahit sa pumunta ng mga tinatawag na organisasyon at company, ganun ang mga kaisipan ng mga taong hindi sumusunod. Sip yan, palakas yan, paepal yan, para ma-promote. Diba? Sino nakaramdam at nakaranas ng ganun? Pero wala po kasi yung trabaho eh. Di ba ganun karaniwan? Now, tingnan pa natin. So ano nangyari? But Cain, this made Cain both dejected and very angry. The word is very angry. And his face grew dark with fury. Now, galit na galit, no? Diba, sino ba may kasalanan? Diba siya ang hindi sumunod? Ba't siya pa may karapatang magalit ng husto? Now, tingnan natin. Verse 7. Okay. Ito pala, verse 6, tinanong siya ni Lord, why are you angry? Sabi ng Lord kay Cain. The Lord asked him, why is your face so dark with rage? Ang galit na galit. Hindi to simpleng galit ha. Galit na galit. Kasi the byproduct of rage, may kita natin kung gaano yung degree of his anger. Ano mo? Sabi natin dito. Sabi ni Lord sa kanya, it can be bright with joy. Di ba pwede naman maging masaya? Di ba pwede ka naman maging masaya? Di ba? Sabi naman sa katabi mo, pwede ka naman maging masaya. Di ba? Sabi, it can be bright with joy. Ito naman ang tawag dito, yung sabihin nating requirements para magkaroon ka ng ganung kagalakan. It can be
with bright joy if you will do what you should. Kung gagawin mo yung nararapat. Hold tayo doon sa question na yun. So, ibig sabihin, the statement of the Lord prior doon na dapat ginawa mo yung nararapat. Ibig sabihin, there is prior instruction for you to offer sacrifices sa Kanya. Tama ba? Kasi hindi mo lang pwede sabihin na dapat mong gawin ang nararapat kung wala ka namang instruction at itinuro kung ano yung nararapat. Tama ba? So sabi nito, it can be bright with joy if you will do what you should. Ganito yan. When, sa tithe and offering, yes, everybody can obey it. Pero, do you think everybody has the same state of the heart in giving? Hindi. Hindi. Kaya nasa sa iyo, kayo ang tinatawag na responsible before God. If you give it joyfully, cheerfully, bountifully, or whatsoever, it is yours. Pero sumusunod naman dahil nagbigay ng tithes and offering. But the condition of the heart is different. Ganito rin yun. Ang sabi dito, ako'y naniniwala dito, bakit? Saan ba kinuha ni Abel yung pamamaraan ng kanyang pag-o-offer kung hindi rin ipinaalam sa kanya ang mga nararapat? Tama ba? So, ibig sabihin, I think God is not a respecter of person. Sabihin natin, He unveiled every way of giving sacrifices to Him for both sa magkapatid. Walang itinago kay Cain, walang itinago kay Abel. This is it. Broad daylight ang instructions ng Panginoon. Kasi ang sabi dito, if you will do what you should. Sabi doon, but if you refuse to obey, so ibig sabihin, deliberate. If you refuse to obey, so ibig sabihin, hindi naman pwede mag-claim ang Lord na you must do the right thing without giving how to do the right things. Kaya sabi niya dito, you refuse. Yun ang mabigat na na statement. Ano yun? Nananadya ka eh. Parang ganun yun eh. Nananadya ka eh. You refuse to obey. Talagang dinesisyonan mong wag sumunod. Diba sa mga anak natin may mga ganun? No? Yung isa masunurin, ba't yung isa hindi? Kaya yung mga magkakapatid nag-aaway. No? Para bang, bakit kasi sinusunod mo si Papa? Ayan, napagalitan tuloy ako. Diba? Diba? Karamihan ganun nangyayari, di ba? Sumunod, pinagagalitan. Kaya siya napagalitan. Ano yun? Kasi sumunod siya. Di ba ganun yun? Kasi ang nangyari, tumingkad lang yung kasalanan niya dahil dun sa obedience ng isa. Ganun ang nangyari dun eh. Luminaw na ikaw ay mali kasi may gumawa ng tama. Tignan natin. So sabi dito, you refuse to obey. Watch out, ang sabi ng Lord. So, ibig sabihin, may kasalanan na si Abel because he is not doing the things that he's supposed to do, na dapat niyang gawin. Eto nga, watch out, binawalaan. Alam niyo si Lord, si Lord mapagmahal talaga eh. Kasi kung ginawa mo na lang yun, mag-aantay na lang si Lord, sige, tingnan ko kung anong gusto mo. Sinabihan niya, watch out. Watch out, Cain. Ang sabi niya dito, sin is waiting to attack you. Ano? Ang kasalanan ay nag-aantay sa iyo para atakihin ka. Ano kaya yung yun na yun? Ano kaya yung sinasabi ng Lord na yun? Because doon sa rage. Yung rage kasi, hindi pa kasalanan yun. That is the difference between the so-called yung tukso at yung tinatawag na pinulpil mo yung tukso. Ang tukso kasi is just the so-called the door to commit sin. Ito yun. Kaya sabi ni Lord, because of the so-called rage na meron siya, yung rage na yan, wala pang consummation yan. Andun pa lang yan. Kaya sinasabi dito ni Lord, sin is waiting. There is a potential for you to commit sin. Kaya sa atin sinasabi ni Lord, di ba?
Bakit sinasabi ni Lord, forgive, forgive, forgive? Ilang beses mo daw patatawarin yung kapatid mo? Forgive, forgive, forgive. Why? Kasi yung tao na nagkasala sa iyo, you might become also a victim of the rage or sin because hindi ka nagpatawad. Kasi pag hindi ka nagpatawad, most probably, you will speak against the people or the person na kung saan yung pala ay kinakarakter assassinate mo na. Kaya ang sabi ni Lord, para makaalis ka dyan, forgive, patawad ka. Yes, totoo, tama ka. Kahit saan naman daanin, kahit sa husgado, kahit sa Supreme Court at sa Court of Appeal, tama ka. Pero, ayaw ni Lord naman sa katamaan mo, ay magkasala ka. Diba? Kasi pag tama tayo, lakas natin mambuska eh. Lakas natin mang-asar, lalo sa mga asawa natin. Dahil alam mo, tama ka eh. Kaya the long run, may tama ka rin. Pareho ka rin may tamang dalawa. Di ba? Kasi yung tama mo, hindi mo na hindi mo na na-control na ilagay sa tamang kalalagayan. Kaya ganito ito. Yung sinabihan siya ng Panginoon, sin is waiting. Bakit? Ano nakita ni Lord? Because the rage ay naroon sa puso ni Cain. At alam ni Lord, yung rage na yan, kapag in full flow niyan, you will commit sin. Tingnan natin ano nangyari. Ang sabi dito, sin is waiting to attack you, longing to destroy you. Sino ba nagdi-destroy? Pag hindi ka patawad, definitely, the person per se. Ikaw yun. Namumuhay ka sa sama ng loob, no? Tapos igogosip mo pa yan. Sa gossip mo, pinalalabas mo, ikaw talaga ang tama. Di ba? Wala akong nakitang tao kasi na nag-istorya ng kanyang buhay na inaamin niyang mali yung nagawa niya eh. Hindi tama, mali yung yung isa. Ganun parate. Ang sabi naman dito, so, automatic ba yon? No, it's not automatic. Bagamat sabi ni Lord dito, okay, sin is waiting to attack you, longing to destroy you. Pero sabi dito, but you can conquer it. So dito natin pinapakita na ang tukso is not an automatic things. We can conquer it. Pwede natin mapagtagumpayan by not summoning ourselves doon sa kasalanan. Okay. Patawarin mo na. Pag pinatawad mo na, kahit paano ligtas ka. Wala ka na doon sa probability of self-destruct o self-righteousness that leads to self-destructions. Kasi tama ka eh. Alam niyo ba, meron kasing punto ako nakita dito, pag tama ka, no? Hindi ka na tumatanggap ng reason. Kasi tama ka na nga eh. In the first place, yung sasabihin ng partner mo, wrong na yun kasi tama ka. Kaya kahit anong paliwanag, hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan kasi kiniklaim mo na tama ka. At yun ang nagsasara sa mga to hear and to be righteous in all your judgment kasi tama ka nga eh. Punta ka na kay Lord kasi tama ka na eh. Pwede ba yon? Mauna ka na kay Lord? Kasi tama ka eh. Baka naman sa prolongation ng buhay mo, magkamali ka pa. At nung kinuha ka ni Lord, yung puro nasa state of tama ka. Okay. Naalala ka to. Asa na si Lynn? Si Lynn. Nakita ko doon sa social media, yung pusa na nag-aaway, yung dalawang pusa. Sabi nung isang pusa, nangaasar yung isang pusa. Mahal ka? Sabi niya ganun pusa. Talaga? Mahal ka? Hindi nga, sabi ng pusa. No? Yung mga social media na yan eh. Papasama pati sa preaching. Okay, let's continue. So, eto na ngayon. So, may babala naman. Alam niyo, the Lord is so fair. Binabalaan niya
si Cain, if that rage will stay in your heart, then it will destroy you. Tingnan natin ano nangyari. One day, ito na, Cain suggested to his brother, let's go out in the fields. Alam niyo, pag may kasalanan ka, may bala ka, sasabihin mo yung magaganda eh. Yung magaganda. Kaya minsan nakita niyo sa ating statistic ng mga rape victims, especially yung mga bata, nasa close family ties, andun lang sa tinatawag na relatives. Wala outside, hindi outsider na andun sa mga relatives. Yun ang karamihang nangaabuso ng kanilang. Bakit? Because of this. No? They can sweet-coated yung yun na akala nung isa namang biktima, innocent, very innocent. Ay, ganun ba? Bigyan kita ng candy o ibibili kita ng ganun. Yan yung mga enticing word nila. So, ganun din dito kay Cain. Ang sabi ni Cain, let's go out in the fields. And while, so palagay ko naman si Abel din, excited din siya kasi ang trabaho niya kasi ay, nangangalaga ng mga tupa. Ito, field siya, siyempre, may mga puno, may mga halaman na, nandun excitement, I believe, kay Cain. Kasi sumama siya eh. Sabi nito, one day, Cain suggested to his brothers, let's go out into the fields. Tandaan nyo, ang mga nabibiktima, hindi yan nagsasabi ng derechahan sa kanyang balak. Okay. And while they were together there, Cain attacked and killed his brother. Now, gusto kong ma-visualize ninyo yung sinabi ng yung very rage, very anger si Cain, na ang sabi dito na yung sin ay nag-i-scratch ika sa iyong buhay, na gusto kang sirain. Now, gaano ang degree ng anger ni Cain na nagbulit sa kanya para patayin niya yung kanyang kapatid? It is a very, very, kumbaga sa sabihin natin, it is a consuming fire sa kanya. Na hindi na niya nakita na kapatid mo yan. Hindi mo na nakita yung tinatawag na a right of the person to live. Na yung dalawa ay naroon. Pero because of the so-called rage na yan, yun ang nagtulak sa kanya para patayin ang kanyang kapatid na si Abel. Gaano kagalit yun? Simple na ganun. Ang sinabi ng Panginoon, kung ginawa mo yung dapat mong gawin. Yun lang naman ang dun eh. Alam niyo ba, pwede namang iwasan ito ni Cain. Umulit siya. Kasi hinaantay siya ni Lord eh. Gawin mo ang tama. Andyan naman ang kapatid niya si Abel. May mga hype na yan. Can you lend me? Pwede mo ba akong i-lend ng tinatawag na tupa o kambing kasi mag-aalay ako kay Lord kasi nireject yun sa akin? Pwede naman yun, di ba? Pero nangibabaw yung kanyang galit. Kasi inaantay siya sa ibang translation kasi, if you do right, you will not be accepted, sabi ng Panginoon sa kanya. Dapat ginawa lang ni Cain, gawin niya yung tama. Humingi siya. Kasi dito, include and the blood. Ang blood kasi, sa lapit sa Diyos. Kasi sabi doon, sa sinabi natin, without the remission of the blood, there is no forgiveness. Lahat naman, si Abel naman at si Cain, nagkakasala yan eh. Lamang si Abel, ginawa niya yung tama. And that blood of the animals atone ang kanyang kasalanan. Kaso kay Abel, kay Cain, hindi. Pero pwede niyang gawin yun. Kapatid niya yun eh. Pwede niyang hingian niya ng hayop, pero hindi niya ginawa. Yun? Kundi inalaw niya yung rage sa kanyang puso. Kaya minsan mga kapatid, yung maliit pa tayo, may sama tayo ng loob. Ako, naging biktima ako nun eh. Pag hindi natin inalis sa buhay natin, iuwi tayo niyan sa tinatawag na kasalanan. And even, iuwi tayo sa sirang relasyon. Sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga din. Why? Why spend your life na meron mong higit pang mas magandang buhay? Tama ba? Kung sila may nagkamali sa atin, malili tayo whatsoever, give it to the Lord kasi hindi yan magbe-benefit sa inyo. Ang magbe-benefit sa atin, ibigay natin sa Lord at mamuhay tayo ng may pag-ibig at kasama ang Panginoon. Yun ang nais ni Lord sa buhay natin. Kaya napakaraming mga tao na hindi makaalis-alis sa ganong sitwasyon because they don't know also. Kaya sabi dito,
Sabi dito, okay, ano yan? Ito yung pinatay niya si Abel. Verse 9, but afterwards, the Lord asked Cain. No? Tinanong ng Lord si Cain. Sabi niya dito, where is your brother? Where is Abel? Sabi ng Panginoon. Alam niyo, alam mo, pag masama talaga ang loob mo, pabalang kang sumagot eh. Mag-asawa, nararanasan din yan. Diba? Meron na bang lutong ano doon? Meron na ba tayong tanghalian? Magluto ka mag-isa mo. Pag ganun, diba? O kung nakaluto man, pwede na ba kumain? Sumando ka doon. Ba't dala ko ba kaldero? Kaya mga ganyan, diba? Kasi samangan ng loob. Tignan mo si Abel, ganito sinabi. Sabi ng Lord, where is your brother? Where is Abel? Alam niyo kung sabi ni Cain? How should I know? Paano ko malalaman? Sabi niya sa Panginoon. Cain retorted, am I supposed to keep track of him wherever he goes? Dito nagsimula yung am I, my brother's keeper? Ako ba ang keeper ng kapatid ko? Kita nyo kung paano nagsimula yung because of the so-called wrongdoings that can be corrected in the first place, hindi ginawa. Then, sumunod the fulfillment of the so-called rage or sin na naroon. Then, ito pa ngayon, hanggang dito, pabalang na rin. Kita nyo nagagawa. Instead na simple na aminin lang at gawin ng tama, tapos, masaya silang pareho. Pero hindi. Sabi niya dito, okay, am I supposed to keep track of him wherever he goes? Hindi ba sa mga tatay at nanay, nag-aalis kayo, bantayan mo yung bunso mong kapatid, ha? That is my brother's keeper, my sister's keeper. Bantayan mo yan, ha? Huwag kayong lalayo, huwag kayong lalabas. Magbabay kayo, dyan lang, huwag kayong lalabas ng village. So, ganun. Kaso, ito si Cain, iba rin ang dating, no? Angas, Verse 10, but the Lord said, ito itong gusto kong bigyan ng sa inyo. But the Lord says, your brother's blood calls to me from the ground. So, kaya sabi doon, the life is in the blood. Even the blood of Cain is shouting before God. Ni Abel. So, ibig sabihin, sumisigaw because there is life in it. At sa palagay nyo dito, when you study it, the blood of Abel is calling for justice. Justice, yung pinaliwanag ko sa inyo nung nakaraan. Tumatawag siya ng katarungan sa ginawa sa kanya. Okay. But the Lord said, your brother's blood calls to me from the ground. What have you done? Alam naman ni Lord yun, pero gusto niya ikompronta si Cain. Anong ginawa mo? Bakit ang dugo ng kapatid mo ay sumisigaw sa akin? See? Then, ano yan? Verse 11, you are hereby banished from this ground which you have defiled with your brother's blood. Actually, nagreklamo pa nga rin ito si Abel. Bakit daw yung parusa sa kanya higit pa sa kanyang nagawang kasalanan? Tandaan ninyo mga kapatid, ang kasalanan, there is no such equal. Ang parating byproduct ng kasalanan is much more heavier, much more bigger than the sin being committed. Sample ko sa inyo yan. Ako pumunta ng BGMP, custodial. Because of the so-called one sin, diniprive nila ang kanilang sarili of liberty. Yun ang isang masaklap sa kanila. Ang bawa, sabihin natin ng rape ka, halimbawa kaso doon, napatunayan. But because of that rape, biro mo ang equivalent value, for example, equivalent value of your deprivation sa tinatawag na kalayaan, let's say 25 years. Hindi ba mas mabigat yun kaysa doon sa nagawa mong kasalanan? Bakit? Apektado ka, apektado ang pamilya mo, kung yung binubuhay mong pamilya, wala na, etc. etc. Ang daming masasalanta at ang daming tinatawag na
apekto sa buhay ng isang tao. And that is the reason why God gave the so-called commandments to keep ourselves away from those things. Ngayon, nagsisisi sila sa loob ng kulungan. Yes, that's right and proper. Kaya lang din nila pwede baguhin yung verdict na binigay sa kanila. Kaya ginagawa na lang doon, salamat na lamang, patuloy nyo kami pag-pray sa team namin. We are giving them hope. Kaya parati ko sinasabi sa inyo, this iron bar na to cannot hold the eternal life that God can give to you kapag ginawa mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Yes, nakakulong kayo, pero pinalaya kayo ng Lord. Yun ang pwedeng mangyari sa kanila. PJMP and custodial. Bacoor Jail Management. Okay. So nakita ninyo, ang bigat. Pag-aaway ng mag-asawa. Let's get an example on that. Sa simpleng pag-aaway ng mag-asawa, ano naapektuhan? Bata, yung sarili mo apektado ka kasi wala kang katahimikan sa buhay mo. Ano pa? Wala kayong ganang magtrabaho. Kunting ikot lang, pagod na kayo dahil pagod ang utak nyo. Yung puso ninyo, ano yun? Nagsusumigaw at nagkukumuyom. Na ano pang mga kamalian pwede kong gawin? You are going to compensate the error to error. Kaya hindi po biro. Kahit yung away lang mag-asawa, salamat na lang kay Pastora. Kasi ito yung madaling lumapit. Pag inaway ka, mamaya ikaw rin susuyuin. Bati na tayo ha? Ganun. Hindi ba mas maganda wag ka namang away para walang ganun? Diba? Pero alam niyo na nawawala. Di ba nawawala ang ano yun? Dapat kaya mo yung trabaho mo. Kasi ano, pero pag galit kayo, ang hirap ng trabaho. Di ba? Tapos matutulog ka. Dati-rati, within 10 minutes, nakakatulog ka kasi nag-away kayo. Pero nakalipas sa oras, di ka patulog. Kunwarian pa kayo, pipihit ka kunwari hahago ka. Pero, yung pala, hindi naman tulog. Dinlalabanan din ng isa, kunwari, tulog din siya. Pero pagising lang sa umaga, pareho silang syunga. Kasi ayaw patawad. So, deprive saan? Deprive sa napakasarap na tulog, di ba? Pagising mo na umaga, energetic ka kasi may trabaho ka na naman. Hindi eh. Hindi ka pagtatrabaho, pagod ka na. Yun ang mahirap doon. Okay. So, nakita ninyo dito, ang sabi dito, yung kung ginawa ni Cain yung tama. Kumbaga, alam nyo ba, Lord, pinibigyan tayo ng mas maikling daan para makabalik tayo. Ang gusto kasi ng tao, ala, sige. No. Forgive. Hindi, Lord, kasi alam mo yung ginawa niya, yun ang ayaw na ayaw kong gagawin sa buhay ko. Ayun nga nagawa, anong gagawin mo? Hindi nyo ba alam kung ano yung ayaw na ayaw mo, yun ang nangyayari? Kasi alam niyo kung bakit? The Lord allows. Gusto ni Lord mapagtagumpayan mo yung areas na yun ng buhay mo. Kasi mas magiging maganda ang buhay mo kung yung ayaw na ayaw mo napapagtagumpayan. Kaya in Hebrew 11:4, by faith Abel offered to God and more excellent sacrifice than Cain. So, ang involved doon is the faith. Bakit? Pinaniwalaan kasi ni Abel na ito yung kaparaan ng hinihingi ng Diyos. In opposite with Cain, hindi, ito ang gusto ko kasi. So faith has walang kinalaman or involved kay Cain kasi ginawa niya yung gusto niya. Yung pagsunod ni Abel, it's a demonstration of his faith and belief to God. Kasi sabi niya, through which he obtained witness that he was righteous. Bakit? Yung kasi sinabi ni Lord eh. Then God testifying of his gift, and through it, he being dead, still
speak. Huh? So, kaya makikita natin mga kapatid, is not a simple thing. Alam nyo, kahit maliit na nakasalanan, kasinungalingan, nanganganak yan. Tandaan niyo. Genderless ang kasalanan, nanganganak. Kaya ano yun, pwede naman nating, sabi doon, gawin natin yung tama. Gawin natin yung tama. At dito ay isang pagpapakita that the blood is being used first. Diyan sa Genesis pa lang yan, ginamit na ng Lord at dineclare yan sa Leviticus, without the shedding of the blood, there is no remission. So therefore, blood is necessity para may patawad ni Lord ang ating mga kasalanan. Let us pray. Lord, we thank you so much, Father God, for your loving kindness. Thank you, Lord, sa pagpapaunawa mo ang kahalagahan ng dugo. The blood covenant, O God, na kung saan na ilalagay kami sa tamang side sa iyo, Panginoon, upang sa ganon kami ay manatiling safe at patuloy yung nilanais mo yung makapangyari sa aming pong buhay. Turuan mo kami, Panginoon, in the areas ng buhay namin na nagiging matigas ang aming pong ulo, yung pong gusto namin, pero itinuturo mo na kung anong tama at nararapat para kami ay maging masaya at maligaya. To have love and have it more abundantly as you promise, O God. At maraming salamat po, O Lord, sa patuloy mong pagsama at sa patuloy mong katyagaan din sa aming pong buhay. Tinataas ko ang mag-asawa, Panginoon, na patuloy mong basbasan ang kanilang pong pagsasama at ang fulfillment, O God, at kasiyahan, O Lord, and even the prosperity of the entirety ng couples, O Lord, ay naroon, in even we as an individual, O God, ay naroon din po, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Sa tayong pangalan ni Jesus po, aming salamat dalangin. Amen and amen.